So yo, what's up mga gang? So itong topic na to, ganun pa rin yung damit ko kasi dalawang shoot tong gagawin ko. So paano ba ako nakapunta dito sa Hungary, Europe? So share ko lang yung kwento ko sa pag-a-apply hanggang sa nakapasa ako dito sa Hungary, hanggang sa nakapagtrabaho ako. So dumating po ako sa Manila year 2022 October 9, 2022, natatandaan ko yan. Then nagtrabaho ako doon sa Taguig ako nag-stay noon. Taguig sa Taguig ako nag-stay, tapos nagtrabaho ako sa pen shop Venice diyan sa Grand Canal, McKinley Hills. Then nagtrabaho ako doon sa pen shop diyan. Patulit-ulit natin pa. Tapos doon, pagtrabaho ko doon, kasi di mo naman kailangan mo kasing magtrabaho para syempre, kapal naman ang mukha mo, nakikitira ka tapos wala kang trabaho, di ba? Nakakaya din. So, yun bungang, trabaho ako doon, din nag-start ako ng trabaho November, end of November, December. Then sa pag-start ng January 2023, doon ako nag-start ng apply. Yung agents ko, audience. So yung unang pinuntahan ko yung yung in-applyan ko yung Grand Placement Agency. So ganito yun, hindi ko pa alam papunta sa Malate, Manila, kasi hindi naman ako marunong mag-travel, biyahe ba. Hindi nga ako marunong sumakay ng train, yung MRT, LRT, hindi ako marunong kasi I'm from Davao City. Wala namang train sa amin eh. So yung ginawa ko, yung katrabaho ko sa pen shop, sinabi ko sa kanya, tol, shoutout kay John Paul Balana. So katrabaho ko siya sa pen shop. Mag-abroad ka na rin, pumunta ka na dito, antayin kita. So sabi ko kay John Paul, sabi ko sa kanya, Paul, pasuyo naman ako, Paul, punta ako ng Malate, baka pasama ako sa'yo. May mag-absent lang ako, tapos pasama ako sa'yo, baka hindi ako marunong magbiyahe. So pumunta kami sa Malate, din pumunta ako dun sa Grand Placement. Then pagpunta ko dun sa Grand Placement sa Malate, Manila, Agoncillo Street 1630 Agoncillo Street, Malate, Manila, sa Grand Placement Agency. Yung kailangan nila, resume tsaka photocopy ng passport. So yung ginawa ko, nag-iwan ako doon. Then balik. Then after mga January, like first week siguro, like second week, then katapusan ng January, tinext na ako. Dear Edmond Chavez, you have been selected to take the exam bound for Hungary, Europe, Samsung SDI. So happy si Mungang, happy kasi ay salamat Lord, ito yung sagot sa mga mga problema ko, makakapag-abroad na ako. Advance ako mag-isip nun, ingay na naman, anak ng tinapa. Tapos ingay talaga. Tapos doon sabi ko nga, ayusin ko to. Doon nag-exam naman kami. Hindi ako kinabahan sa exam kasi tinuruan kami may mga math, English. Kaya sa mga nag-apply dyan, huwag kayong kabahan sa exam kasi tuturuan naman kayo tuturuan kayo niyan kasi para makapasa kayo. Then after sa exam nakapasa, then so sabi nila na, so you have been passed sa sa exam, so we will wait for the initial interview. Then yun, initial interview na kami. February na yung initial interview. Pagkatapos nun, wait na naman kami for final interview. Ang problema, ito yung problema ko muna, kasi umabot na lang ng February, March, April, May. Sa June pa sila nagsabi na hindi pala kami selected. So siyempre ako nun parang anak ng tinapa to, pinaasa ako. Hindi pa naman ako nag-apply sa ibang kumpanya. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ako lang ata yung bobong nag-apply kasi isang agency lang talaga yung in-applyan ko ba. Hindi ako nag-apply kasi sa isip ko noon, pag makuha ako, pag matatawagan ako sa kabila, paano ako mag-absent? May trabaho ko, kailangan ko yung trabaho, pinapalagan yung trabaho ko, baka
magagalit yung manager namin eh. Then pagkatapos nun, hindi ako na select. Walang final interview. So June, July, mga sa July naman, tinext na naman ako kasi magpapa-exam na naman sila. So happy na naman ang person. Salamat ganito, din pass forward. Hindi na naman ako natanggap. Anak ng kagang to. Ba't may balat ata ako sa puwet? Bakit hindi ako natatanggap? So pass forward na naman. Sa pangatlong apply ko na to. Sa pangatlong apply ko, August, doon na natanggap na ako na ang bilis ng process nun, August. Exam, initial interview agad, tapos after 2 days final interview, din may result. So yun na, nakapasa na ako. Month of August lang to. Then yung unang batch namin after our medical, pasado sa medical, kuan lang, ang bilis, mga 1 week siguro nakaalis na, pumunta na ng Hungary, Europe. Tapos ako, may problema ako nung dati kasi may problema ako sa ihi, parang sobrang acid ata. So nang problema ako nun, patay na ito, madidelay ako nito na, yung inuna kasi nila yung mga fit to work ba. Then yun, medical ako ulit. Then asawa ng Panginoon, naging okay naman. Then kasabayan ko yan si shoutout kay John Melvin Graciano. Si John Melvin Graciano, may problema din yan siya sa kuhan kasi chubby kasi si Melvin eh. Chubby si Melvin, mataba. May kuhan siya, yung problema niya sa dugo naman, sa blood. Then kaya naging kaibigan ko si Melvin. Then si Liomel Ramos, naging kaibigan ko rin siya dun sa pag-apply pa lang. Kasi kabatch ko din yan si Liomel Ramos eh. Tsaka si Emmanuel. Si Emmanuel, nagka-close kami ni Emmanuel Infante dito na sa Hungary, Europe. Hindi kami magka-close niyan. Ang close ko talaga, John Melvin Graciano. Sa pag-apply din. Si Liomel, kasi may GC na kami noon eh. Then sinabi na sa amin, okay na. Yung flight namin mga September ata yun, September 9 ata. Sabi no, September 9. So excited ng person, ganito. Sinabi sa amin na cancel daw yung flight. Ay naku, yari ito. Ba't cancel? Tapos nag-resign ako sa trabaho noon. Hanggang umabot sa October, November, December nag-continue ako ng trabaho sa pen shop kasi nga wala ganon. Naman shoutout kay Ma'am Jonah diyan sa pen shop na manager na inaccept niya naman ako na magtrabaho pa rin dun sa pen shop dun. After New Year mga January to flight namin. Makikita niyo na stock niya yung vlog ko sa Budapest, Hungary. Stock niya yung vlog ko. Meron doon na pagka-landing talaga namin. Naka-video talaga yun, 30 minutes ata yun hanggang sa Palace ka. Hindi, yung sa Hungary, Europe na ako nag-video noon na accommodation namin, yung room namin, ganito. Check nyo lang doon sa videos ko na pag-alis ko na touchdown Budapest, Hungary. Ganon. So, kung magtatanong kayo sa akin kung magkano yung nagastos ko, bali yung nabayaran lang po namin, wala kaming placement fee. 3,000 pesos lang. Ano yun? 3,000 pesos lang sa medical. So wala po kaming placement fee. Pero hindi po lahat ng trabaho papuntang Hungary walang placement fee. Kasi yung iba, like may placement fee na 28,000, hindi po lahat. So swerte na lang kami, bless lang talaga kasi yun nga, nakapagtrabaho kami dito na wala kaming 3,000 lang yung binayaran namin. So yun nga lang, fast forward, it was very unfortunate, natanggal kami sa Samsung. Din ngayon may bago na kaming kumpanya. Yun nga, nagwatak-watak na kami. Si Melvin nandun sa tinapay, sa parang bakery. Then si Liomel nasa nasa Samsung, si Emmanuel nasa Samsung. So yun yung story ko guys. I hope na naintindihan nyo. Kasi sa akin, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. So yun naman Mungang. So ito yung motivation ko. Alam nyo ba dati nung hindi ako nakapasa, grabe, sobrang lungkot ko noon. Pag out ko pag morning shift ako, pag out ko, labas ko ng pen shop. Kasi may simbahan sa Venice eh. So dun sa Venice Mall, pumupunta ako sa simbahan. Sinasabi sa isip ko na,
Sarap umiyak talaga. Pero hindi ako naiiyak. Lord, alam mo Lord, lungkot na lungkot ako kasi minsan hindi ako nasiselect. Nadidelay yung kuan ko. Pero tiwala pa rin ako sa inyo na sana makarating rin ako kasi kailangan kong mag-abroad para sa pamilya ko, sa magulang ko. Para sa mga kapatid ko, kailangan ko mag-abroad. Then, at the right time, alam ko, sarili ko na at the right time, bibigay mo sa akin. Ganun lang. Sobrang lungkot ko nun. Naka-record yan eh, naka-video yan eh. Kahit kung stock nyo pa yung mga videos ko sa YouTube, andyan na, naka-recorded lahat yan. Down na down ako, hindi ako nakapasa. Pero ngayon, dito na ako sa Hungary, Europe. Then pagdating dito sa Hungary, Europe, panibagong kuan na naman, panibagong mga problema, panibagong mga kuan na naman. Laban pa rin kasi kahit nakapagpunta ka na sa abroad, dito na ang tunay na labanan eh, na ganito. Pero hindi ko naman kayo pinipressure na dito tunay na labanan. Kaya pa rin pagkuhan. Kasi kung kaya mo talaga, ganun. Dito kami ngayon sa Hungary, may panibagong problema na naman, laban pa rin sa buhay. Ang importante, nakakapagpadala tayo sa parents natin, makakapadala ko sa magulang ko. Masaya na ako nun, masaya na alam niyo yun na. Kasi dati naiisip ko na grabe palang maging magulang na kuan. Alam mo yun, yung dati pasensya na ako sa topic ko, hindi lang nag-focus sa isa, pa rin malawak yung topic ko. Share ko lang, madaldal kasi ako. Dati naisip ko pag mag-exam ako, may bayad, chinachat ko agad yung magulang ko, may mga mga contribution, tinitext ko agad ng magulang, kailangan ko ng ganito. Pero ngayon, nandito na ako sa abroad, masaya na ako kasi kahit papaano, makakatulong na ako sa magulang ko, makakapagpadala. Di yung tipong sila yung magbibigay sa akin ng pera ba, ako na yung nagbibigay sa magulang ko, di man gaano kalakihan, pero at least nakakatulong ako sa parents ko. Yan yung parang malaking achievement sa buhay ko ba na ganun, na nakakatulong ako sa magulang ko. So yun lang naman Mungang. So I will end this video, sana na-inspired kayo. So for those people that haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe Edmond Chavez Vlogs and hit the notification bell. If may tanong kayo, questions, just comment down below kung ano yung questions nyo kasi bibigyan ko ng vlog yan. Palagi lang kayong nakaantabay sa vlog ko sa mga latest na pangyayari dito sa Europe, din mga tips and advice ko. Then saka please subscribe also my Facebook page, Edmond Chavez Vlogs, tsaka Edmond Chavez Vlogs 2.0. Then TikTok, Edmond Chavez Vlogs, and Instagram, Edmond Chavez Vlogs. Pero mas active ako sa YouTube, tsaka sa Edmond Chavez Vlogs 2.0. So yun lang Mungang, and thank you for watching and God bless. Bye bye.